Hello mga moms, kumusta na? Ang tagal-tagal na rin ng last kong vlog. May mga pangyayari kasi sa amin na nagpabago talaga ng buhay namin. Ito nga yung araw nung pina-check up namin si daddy dahil lagi nga siyang pinupulikat. Si mama na nga rin yung kasama niya nung nagpa-check up dahil kasama ko yung mga bata. Tapos pinag-request siya na magpa-love works. Kaya kailangan niyang mag-fasting at kinabukasan, dun gagawin ng love works. Kinabukasan nga, bumalik kami para sa kanyang mga love works at dito nga kami nagpunta sa may Heart Love. Habang inaantay nga yung resulta sa laboratory, nag-decide muna kami na magpa-car wash. Sa mga puntong yan, di kami nag-iisip na meron siyang malubhang sakit o anuman. Pero nagdarasal kami na sana maging okay yung kanyang resulta. Pagbalik nga namin sa hospital, tinapat na agad kami ng doktor na meron siyang CKD o chronic kidney disease at kailangan niyang ma-admit sa hospital as soon as possible. Grabe, sa mga puntong yan, halo-halo na talaga yung nararamdaman namin pero nangingibabaw talaga yung takot. Tinawagan nga namin agad-agad yung biyanan ko para malaman nila yung nangyari kay CJ. Kinabukasan, pinaulit din yung love works niya pero mataas pa rin talaga yung kanyang creatinine at advice talaga ng doktor na kailangan niyang mag-undergo ng dialysis. Kinabukasan, pina-admit na agad siya at naoperahan nga siya para malagay yung kanyang catheter. Nung una, ayaw niya talagang mag-undergo ng dialysis dahil iniisip niya yung mga bata, iniisip niya yung gastos, ang dami talaga niyang iniisip. Pero na-convince namin siya na kailangan talaga niya mag-dialysis para maiwasan yung pagkalat ng toxic sa katawan niya. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-undergo ka ng dialysis, mamamatay ka na or yun na lang yung nagdudugtong ng buhay mo. Bali, ang ginagawa sa dialysis, tumutulong yung machine na to para linisin yung mga toxic sa dugo dahil hindi na nga kaya ng kidney na mag-function ng maayos na dugo. Marami nga lang bawal pag meron kang chronic kidney disease, lalo na sa mga pagkain at sa tubig. Limited na lang talaga yung kaya mong inumin. Ang advice ng doktor, 1 liter lang per day dahil may tendency na malunod yung baga mo. Bawal ka na rin kumain ng mga red meat at yung mga pagkain mataas sa phosphorus. Hindi rin talaga biro yung mga pinagdadaanan ng mga pasyenteng may CKD dahil dumadaan din sila sa depression. May time nga na sinabi ni Daddy CJ na parang doon na lang umiikot yung mundo niya sa machine, sa hospital. Sobrang nakakalungkot ng mga pangyayari. 3 beses kasi sa isang linggo kailangan niyang magpa-dialysis at 4 na oras ang ginuguhol dito. Kaya yung pinaka-advice ng doktor sa kanya ay magpa-kidney transplant habang bata pa siya at wala pa siya mga nagiging komplikasyon sa katawan. Hindi nga lang madaling maghanap ng donor dahil yung iba natatakot din sa pwedeng mangyari sa katawan nila. Ang advice ng doktor na mas better na first family member ang mag-donate sa kanya and luckily yung daddy niya yung willing na willing mag-donate para sa kanya. At kahit naman na may donor ka na, hindi naman agad-agad matatransplant ka na. Kailangan maging maayos yung kondisyon ng katawan mo. Financially ready at kailangan mo talagang dumaan sa mga steps at sa mga tests. Kaya sobrang thankful kami at maraming tumutulong sa amin lalo na yung mga pamilya namin na nakasuporta sa amin. Please continue to pray sa paggaling po ni CJ. Salamat!